Ngayon maaga pa. At magandang umaga sa inyong lahat. Sa panig kayo ng Pinas naroroon. Sa mga ating pong muli ang pagpapala sa araw na ito. Tungkol pa rin sa ginawang press conference ni dating Pangulong Duterte. Itong pag-uusapan natin ngayon. Siyempre naroon nga yung tinalakay niya yung tungkol yung linaw niya dun sa gentleman's agreement o yung secret deal na sinasabi nila. Pero tatalakay din dun yung tungkol sa, di ba may inihahanda silang rally, yung Maisog rally, at gaganapin nga yun sa Tagum, sa Davao del Norte. Pero sa kasamaang palad yung mismong gobernador dun isinuspindi dahil siyempre ito yung magsisilbing host ng kanilang idaraos na prayer meeting dun yung Maisog rally. Yan ang pag-uusapan natin yun. At siyempre bago tayo tuluyang pumalaot at magsimula, alam kung di ka pa nakaka-subscribe dyan, subscribe mo muna at i-like na rin ang munti kong himpilan, Makatang Tambay. Idawit mo na rin yung munting kalimbang dyan. Nang sa ganun i-notify ka ni YouTube kung mayroon man ako mga bagong upload. Kaya dot na. Ayaw pa. Okay. Si dating speaker Pantaleon Alvarez ang nagsabi nito na totoong dahilan kung bakit biglang sinuspindi ng 2 buwan yung gobernador nga ritong si Governor Edwin Jubahib. Ito nga nalinawan nga natin at nalaman natin na yung pala pinakiusapan ni Anton Lagdamio, yung asawa ng actress na si Don Solita. Pinakiusapan o personal na nagtungo roon sa kasing SAP ito si Anton Lagdamio, Special Assistant of the President. Ito ang nagpunta roon nakipagkita sa sinuspindi nga ngayon na gobernador. Si Kuya Gob ang tawag nila rito. Magsabi ito na huwag ituloy yung rally na gagawin nga nitong April 14, yung Maisog rally. Nalaman natin na sinabi rin nga na tinanggihan ito. At matik. Nung tumanggi, halos kinabukasan talagang ikalawang araw dumating na yung suspension kaagad nito. At siyempre hindi naman yun ang sasabihin nilang dahilan. Sabi nga may kaso na palang dati ito. Nakabinbin lang. Ngayon di biglang binuhay. At nakapagtaka nga kung bakit itinapat nila sa ganoon na pangyayari na may circumstansya sa kanila itinapatin. Kung totoo man may kaso, hindi naman natin kinikistin kung meron nga. Pero bakit sa ganoong pagkakataon doon nila yung binubuhay at doon nila yung binabangon para isuspindi ang gobernador na ito? Sabi nga ni Pangulong Duterte ron, nasabi rin niya na talagang ginagahasa ng masyado ang mga karapatan. Talagang wala ng due process, basta't pag sinabi o inisip o iniutos, matik yun. Kailangan mangyari, tapusin kagad ang taong sumusuway, kumbaga. Ganyan katindi. Nakakalungkot mukhang parang ginagawa tayong mga tanga. Biro mo pagkatapos ng mga nangyaring yun, matapos makipag-usap si Anton Lagdamio sa Kuya Gob ng Davao del Norte. Nung tanggihan ito saka naman dumating yung suspension na yun. Huwag naman sanang itatapat sa ganoon. Hindi ba? Kung talaga may kaso ito, talakayin ninyo o kaya ipatupad din sa ibang pagkakataon. Hindi yung kumbaga may namo bigla na sama ng loob pagkatapos saka yun ipinasok o isinagawa kung ano man yung kaso na yun na naging dahilan nga ng pagsuspindi rito, yung madali ang pagsuspindi ng 2 buwan sa gobernador na ito. At ang isa pa, ang napapansin natin dito ang pagiging tahimik dito ng media, ng media. Lalong-lalo na yung pagpuna
kay Marcos sa kanyang administrasyon. Sa kabila ng hindi natin naman matututulan, talagang napakaraming sablay ng pamahalaan ito. Halimbawa na lang yung sinasabi ni Marcos noon na dapat imakulong at hindi pinapatagal ang mga mapagsamantala at smuggling lalo na ng mga agriculture products. Sinabi niya ito. Pero nakita nyo naman, ito nag-upisa pa ng sabihin niya nung nagmahal yung sibuyas nung umabot na 700 ang kilo. Pero hanggang ngayon wala naman tayong nababalitaan o nalalaman na kinasuhan siya. At yung isa pang halos hindi siya makita sa mga oras ng mga insidente ng mga kalamidad o sakuna na nangyayari, na dapat siya yung unang-unang dumadamay o umaharap sa mga sitwasyong dinaranas ng ating mga kababayan kung ano man yung kalamidad na dumarating sa kanila. Alam natin yun na hindi naman talaga siya updated din. Kumbaga pag may nangyari na o kaya marami nang pumupuna nagre-release na lang ng mga mensahe na ganito yung kanyang ginawa para dun sa problemang ganyan ang kanyang nagiging pamamaraan. At isa pa, yung kawalan ng aksyon sa mga lantarang korupsyon tulad ng nakamamanghang pagnanakaw sa pera ng PCS na para na rin ninakaw ang mga munting pangarap ng mga mananayang Pilipino na mahirap. Talaga alam naman natin na kahit ito nakakamangha hindi ba iniimbestigahan ito sa Senado na ito nga lang at hindi nga natin malaman kung ano nangyari rito. Makikita natin na harap-harapang dinugas talaga ang mga inaasahan sanang mga mumunting pangarap ng mga mananaya ng loto. At sa dami nga nito meron pa pala yung 27 billion na budget na ikinubli na bilang ayuda sa mga mahihirap na yun pala ginamit dun sa isinulong nila na People Initiative o PIRMA. Ganyan ang nangyayaring ito. Pero mapapansin natin yung mainstream media, mga traditional media natin, tahimik lang dito. Wala man lang gaputok na pagpuna o pagtuligsa sa mga nangyayaring ito. Na parang natahi yung kanilang mga bibig kaya walang imik. Kaya tahi, imik. Diba? Nagsama na lang natin. Kaya pala tahimik na tahimik sila. At ang isa pa yung na walang hintong pagbirit ng presyo ng mga bilihin. Ang gasolina, anin pa natin gasolina, alam naman natin wala talaga tayong control doon at wala naman tayong langis. Talagang umaasa lang tayo. Nakikibili lang kumbaga. Itong bigas. O siyempre pag sinabing bigas hindi maiwasang maging kaakibat niyan yung paghahanap ng mga Pilipinong umasa doon sa pangako na 20 pesos ang kilo. Pero siyempre may mga palusot dito yung mga loyalists. Hindi raw yung pangako, yun daw ay pangarap. At magkaiba daw yung pangarap sa pangako. Yun ang palusot nila. Pero nagmimistula namang hindi palusot, kundi pautot. Yan yung nakikita natin. At sa lahat ng ito, talang kapansin-pansin ang pananahimik dito ng media. Nakabaliktara naman na pag ang mga Duterte ang may lumabas na ikakasama na dapat nilang ilabas sa tao o ibalita, talagang matik naman. Size pa nga ang ginagawa nila rito. Paulit-ulit binibigyan din. Kaya katulad na lang halimbawa nung ilabas ni Trillanes yung ICC warrant ni Duterte. O kung kaya yung pagdadawit kay BP Sara sa flood tukhang sa Davao. Talagang nag-uunan sila maglabas ng mga balita dito. Ganyan ang nakikita natin. Kaya nga dapat ipinapalitan na nila. Walang pinapanigan, walang pinoprotektahan. Dapat gawin na nila na tanging himpilan na nangunguna sa balita pero selective naman.
At siyempre may pinapabura. Ganyan na ngayon. Samantalang nung eleksyon, kung alipustahin nila si Marcos, anak ng diktador, mga magnanakaw ang Marcos. Tapos nung mapo ganito sila katahimik, ganun, natahi, kaya walang imik. Natahi yung mga bibig nila. Kaya naging tikom, kaya hindi man lamang mapasadahan, umabanggit kung ano yung kulang ng administrasyon ito. Nakakalungkot talaga. Dalang-dala sila dahil siguro naramdaman din ng mga traditional media na ito na talagang may atraso sila kay Marcos kahit nung panahon pa lang ng kampanya. Kaya ngayong nanalo ito, nakaupo, nagiging tikom sila o kaya nagbabayad sila sa mga ginawa nilang pag-alipusta sa Marcos noon. Parang yung mga gusto nilang tirahin o batikusin, tuligsain, yun na lang. Ganyan ang nakikita natin. Na tinutulig sa pinipili na lamang. Kaya saan pa tayo makakakita ngayon ng patas? Kumbaga magsuri na lang tayo ng sarili natin. At nagpapasalamat din nga tayo at may social media na. Meron tayong nahagilapan ng mga impormasyon na nga't hindi naman ganun kalawak sa katulad ng nagagawa sana nila ng mga mainstream media. Ano't ano man, nasasagot, natutuganan yung mga bagay na katanungan kahit nasa sulok ka man o sa anong panig naman ng Pinas. Kumbaga nare-resolve na rin yung mga katanungan na nabibigyan ng kasagutan ng mga vloggers na ito sa pamagitan ng social media. Bilang katunayan din nga, mayroon talagang pinapanigan na ang mga medyang ito na talagang dati namang inaasahan ng taong bayan ng mga Pilipino sa paglalahad niya ng mga katotohanan ng mga nagaganap, ng mga nangyayari. Tingnan nyo na lang tong kahit nung una pa, itong Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Tatandaan ko itong isang istasyon na ito. Ano na lang batikusin at punayin yung ginagawang ito na pagpapaganda rito ni Duterte. Partida pa yung panahon yun ng pandemya. Pero itinutuloy pa rin ni Duterte yung kanyang pagpapaganda o pagsasaayos na yun ng Manila Bay. Ang mga batikos no ng istasyong ito is makakasama raw sa kalusugan. Yung artificial sand na yun, yung Dolomite na inilagay doon bilang magsilbing buhangin. Makakasama raw sa kalusugan sa mga lobas na pagsusuri. Yung buhangin na yun, binurog lang naman kaya yun, kaya artificial. Pero nakita man natin ngayon, ilang taon na, ito pa ang nagmimistulang isang magandang tanawin dun sa Manila Bay na dating basura at mabaho. Ginagawa lang kubitan ng mga informal settler dyan dati. Ngayon nakita ninyo, kahit ako wala naman dun, i-update din tayo dahil may mga nakatuka dun vloggers araw-araw. Pinapakita nila kung ano yung mga sitwasyon dun. Yung kapaligiran, yung mga taong pumupunta ron. At nakikita natin na talagang napakaganda. Nagkaroon ng ibang pasyalan yung mga tao na dating isang baso na lang naman yun at isang napakabahong lugar. Talagang matatanong mo lang dati dun sunset lang talaga. Yung sunset, siyempre, ang tingin mo lang dun, ituwid lang. Yun talagang maasahan mo magandang tanawin dun. Huwag kang titingin po ba't naroon yung nakagugulantang at nakagigimbal na Balahura, Manila Bay na yan. Ganyan noon. At ngayon nga, doon natin nakikita na talagang ang mainstream media, lumalabas talaga na may mga pinipili lang sila na gustong ilantad sa tao, ibalita sa tao sa panahon ito. Pagkalaban nila o talagang mabigat yung kalooban nila, talagang hindi nila ilalabas kung ano man yan. O kumbaga no comment na lang. Kung halimbawa man yung pinapanigan nila malaki yung sablay, no comment na lang sila. Sa maikling salita, wala ka na talagang maasahan ngayon sa mga traditional media na dating inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Masyado na sila ngayong inaalipin at nagpapagamit sa kung ano man yung kapangyarihan na nariyan ngayon.